Samantala, mas mataas na proposed budget para sa Department of Justice ang tinalakay sa nangyaring pagdinig ng House Committee on Appropriations kaugnay sa pambansang budget sa susunod na taon. Hindi lang yan, pinresenta rin ng kagawaran ng kanilang naging budget accomplishments sa taong 2026. Ang detalye hatid ni Nomer Corporal, live rin mula sa Batas ng Pambansa. Nomer? SPIA karagdagang budget, yan ang iminungkahi ng Department of Justice sa ginanap na pagdinig ngayong araw ng House Committee on Appropriations. Inilatag ng kagawaran sa Kamara ang kanilang proposed budget summary para sa National Expenditure Program for 2027 na 46.435 billion pesos. Mas mataas ito kumpara sa 2026 budget na 45.525 billion pesos o mahigit 2% ang itinaas. Kabilang sa paglalaanan ng pondo, ang pagpapalawak ng mga programa at serbisyo ng 10 ahensyang hawak ng DOJ, ang Office of the Secretary, Bureau of Correction, Public Attorney's Office, Bureau of Immigration, NBI, Office of the Solicitor General, Land Registration Authority, Parole and Probation Administration at iba pang ahensya ng DOJ. Ibinida rin sa pagdinig na bawat ahensyang hawak ng kagawaran nakakuha ng 90 to 100% performance rating o sa madaling sabi ay naging epektibo ang bawat ahensya sa pagpapatupad ng kani-kanilang mandato. We earnestly seek favorable consideration of our budgets as we continue to effectively and efficiently carry out our mandates and strengthen the delivery of compassionate and humane justice services. With your continued support, we remain committed to upholding the rule of law, protecting the rights of our people and the general public, and advancing justice reforms that are responsive to the changing times and the needs of the Filipino people. Ginit naman ng Bureau of Correction na malaking bagay sakaling maaprubahan ang kanilang budget, lalo pat aminado siya na kulang pa rin ang kulungan ng mga PDL sa bansa, partikular sa NCR at Cebu. Sa MVP po, from 350%, ngayon po 180% na lang ang congestion. Ilang kongresista naman ang nagpaabot ng suporta sa proposed budget ng DOJ, lalo pat anila sa ipinakitang magandang performance ng mga ahensya na mas lalong magbibigay ng magandang serbisyo sa mga Pilipino. Samantala sa kalagitnaan niya ng budget deliberation, binuksan ni Akbayan Party List Representative Dada Kiram Ismula ang nagpapatuloy na investigasyon ng DOJ at NBI sa naganap na mga shooting incident sa bansa, partikular sa Tacloban City at Zamboanga, kung saan ang nasa likod ng pamamaril ay pawang mga estudyante. Po, what have been the findings of the DOJ on the reach of nihilistic violent extremism in the Philippines with regards to the school shootings? Ayon naman sa DOJ at NBI, mayroon na silang na-monitor na operasyon ng grooming sa mga minor de edad kung saan inimpluwensya ng mga ito na maging bayolente. Ayon pa sa kagawaran, na klarong mayroong pattern sa mga trahedyang ito na inuugnay sa kaparehong grupo. Maliban po dun sa yung mga naglalaro po, yung mga anak natin, or yung nagpa-participate sa games, merong invitation sa kanila to join a separate chat room, na kung saan ang nakikita po natin pattern, may mga groomers po na tinatawag doon, where they are enhanced, yung level of violence. Freelance po kami dito sa grupo na to as early as doon sa event ng Tacloban. So we treated it as not an isolated case but it is designed na ganyan talaga na gagawin nila. And we monitor that meron pang mga nakaschedule sila ng mga previous attacks in the coming months. Sa ngayon, hindi muna pinangalanan ng NBI ang naturang grupo, gayon din ang pagbibigay ng iba pang impormasyon habang nagpapatuloy pa umano ang kanilang investigasyon. Sofia, sa mga oras na ito ay nagpapatuloy pa rin ang ginagawang pagdinig kaugnay ng ilalaang budget para sa DOJ sa susunod na taon. At yan muna ang update mula dito sa Kamara. Balik muna sa inyo. Ako po si Sofia Potenciano. Para maging updated, manatiling nakatutok sa Congress TV, Congress TV Digital at iba pa naming social media pages.